Okay mga lads, welcome back to another Grabe yung mga stunts ni Osas Bata and grabe talaga as in hindi mo magagaya. Di bukod sa mahal, I mean, hindi na nga murang magkasasakyan. What more, gawin mo pang content sa iyong vlog. Now, para sa akin, napaka-creative ng ganitong klaseng galawan. Kaso nga lang, delikado siya of course. Sinabi niya nga dun sa apology video niya na wag daw siyang gayahin as if naman may makakagaya diyan, 'di ba? So, pero ang akin lang gusto ko lang sana i-discuss yung kung bakit ito naging bawal, okay? So, or at least pinapatawag siya ng LTO para mag-explain sa sarili niya. Kasi may mga nuances yan kaya siya napatawag. Kasi kung titignan mo naman, hindi naman ito yung unang beses niya na gumawa ng stunt na gamit yung sasakyan. Yung 'di ba, yung alam ko yung pinakauna diyan, yung binasag niya yung bintana until nag-e-escalate na lang na nag-e-escalate. Ito ba yan? Yan. Ito yun yung binangga nila. Grabe yan, no? Na kung napanood nyo yan, binangga nila yan eh. So, eto kasi, bakit yan hindi rin reklamo ng, ba't hindi siya pinatawag ng LTO? Why specifically ito? Okay, so siguro itong ano na to. Kasi dito nagmula yung reklamo eh. Tapos na 90-day suspension. Well, una sa lahat kasi ang LTO, ang mandato nila, anything na nangyari sa kalsada, sa public road, involving vehicles, pwede nilang imbestigahan. So, inimbestigahan nila to, may nakita silang probable cause para ipatawag si OSA sa kanilang opisina or sa kanilang sangay. So, yun nga yung kailangan sabihin ni OSAS. Pero, siguro, ang depensa na lang ni OSAS dyan, ano yan, controlled environment yan, wala naman tao, and all of this. Now, marami kasing nagbabasa kasi ko ng comments and ang una nilang tanong dito, anong pinagkaiba ng pelikula at ng vlog? Okay, good question. Tama naman po yung tanong na yan. Kasi bakit ganon? Si Cardo Dalisay pwede. Alam mo ano ba yung bago ni Coco Martin ngayon? AI na kasi siya ngayon eh. AI na kasi siya ngayon eh. Pero hindi. Ang pinagkaiba po kasi nung sa pelikula at saka dito sa vlog is number one, may mga permits po kasi yon. Bago nila gawin ng isang stunt, dumadaan sila dun sa due process ng para magkaroon ng controlled crash environment. Obviously, eto kaya nangyari yan kasi hindi sila nagpaalam sa LTO. Unfortunately, na ito ay nangyari sa seemingly isang parking lot na merong mga ibang sasakyan na nakaparada at involve ang publiko. Unlike po yung sa ibang gawa nila OSAS, ang ginagawa nila ay nandoon sila sa nasa na ba sila? Nasa village sila or nandoon sila sa private area. Ito po kasi palagay ko nasa isang public space po sila. Kaya sila ganyan. Kaya sila pinapatawag ng LTO. So yun lang yung difference nun. Ang pelikula may permit yan. Ito kasi baka walang permit. Pero hindi natin alam. Baka meron naman nagpaalam si Osas dyan sa parking lot na yan. Excuse me po. Tuloy natin. So, isa pang tanong, bawal ba talaga ang controlled car crash? Ang sagot dyan, hindi naman siya bawal basta may kaukulong kang permit kasi doon nagkakatalo-talo yan eh. Dahil isipin nyo na lang kung lahat ng tao gagawa niya as if may gagawa pa niya na talagang baka magkaroon ng aksidente. That's why ang pinaka the best dyan is in a controlled environment. Yun lang naman yata yung isang request ng LTO dito kung sakasakali. Pero then again, kailangan talagang dumaan tayo dun sa proseso. Isa sa proseso, kailangan kunin yung side nila OSAS, di ba? Private property, sa tingin nyo, eto kasi, ang tingin ko lang dito, nasa public space siya, nasa parking lot kasi siya, kung saan maraming nakakakita sa'yo. So siguro, isa yan dahilan kung bakit ang LTO ay pinatawag sila, di ba? So, isa pa pong tanong ng mga netizens, dapat ba saklawin ng LTO ang content na dapat bang makialamang ang LTO or saklaw ba nila yung mga nag-a-upload sa social media? Ang sagot po dyan, depende po doon sa laman ng content nyo. Ang laman kasi ng content nito is nasa road sila. Kaya sila napatawag, di ba?
So talagang gano'n, mandato kasi nila 'yan na kapag involved is any road and a vehicular incident, they need to investigate on the matter, 'di ba? So siguro tatanong niyo, 'di ba, hindi ko David, 'di ba parang double standards? Hindi naman po siguro double standards 'to. Ang kailangan lang kasing tingnan dito, number one, may permit ba sila, 'di ba? Number two, ah, ah number two, kung may permit ba, safe ba lahat ng tao? Ang sagot ko naman, kahit wala silang permit, sa tingin ko safe naman po yung lahat ng tao, kasi makikita nyo naman dun sa mismong video, may mga ibang tao kaso nasa malayo naman sila, 'di ba? Pero then again kasi, ah yung ang sasakyan kasi, ano yan, malaki yan, 'di ba? Malalaki ang mga sasakyan, kahit yung mga sedan na Honda Jazz, malaki pa rin 'yun, in the sense na kapagka nabangga ka nun, kahit na konti lang yung bilis diyan, masakit 'yun, baka mapatay ka pa, 'di ba? So, I guess yan po yung iniiwasan ng, ah, I guess yan po yung iniiwasan ng LTO. So, another question, content ba ang hinuhuli o traffic violation? It seems to me that hindi yung content mismo yung problema. Kasi kung yung content yung may problema dyan, ibang sangay ng gobyerno nun. Kasi CIDG yun, in my opinion. Kasi kung meron man, pero sa tingin ko, ang iniimbestigahan ng LTO rito is yung traffic violation mismo. Hindi yung mismong nangyari dun sa sasakyan, di ba? Kalokohan yun. And, and siguro yung isa sa mga madalas nyong itanong is, eto, teka lang, inahanap ko yung mga, kasi meron ako listahan, ginagawa ko kasi, ini-scrape ko na yung mga yung mga common na nakikita sa comment section. Pwede bang gawin ito ng legal? Actually, kung hindi naman kasi mali, na kung ganito kasi, 'di ba, pag ang isang property, pag isang bagay, kunyari cellphone ko na to, property ko na to, 'di ba? Pwede ko tong pukpukin ng martilyo hanggang masira, pwedeng hindi rin, 'di ba? So ibig sabihin, pag may property ka na, ikaw lang yung may rights para gamitin 'yon kung ano yung gusto mong gawin doon and all of that. So kung sasakyan naman yung sitwasyon, kung gusto mong sirain yung sasakyan mo, pahala ka. Kunyari, nasa bahay mo ikaw, tas babangga-bangga mo lang dun sa pader ng bahay nyo. Kung gusto mo lang, pwede mo namang gawin yon. Kaso, wag mong gawin yun, katangahan yon. Pero ang sinasabi ko lang, property mo kasi yon, sayo kasi yon. Pero hindi mo namang gagawin yun. I know, hypothetical lang yon, di ba? Pero, iba kapag nasa labas mo ginagawa ang isang bagay, 'di ba? Halimbawa, kung may hawak-hawak akong martilyo tapos pinupukpok ko to sa maraming tao, baka magkaskandalo ako. Baka may magsumbong sa akin na may 'di ba may kaso 'yun kapag you are inaalarma mo or iniiskandalo mo yung isang yung mga tao. Tapos dito rin naman ganun din. Ito lalo, since gamit nila ay vehicles, ayan, nakita naman natin. And number two, nasa road sila. So, ang may jurisdiction dyan is MMDA. Legal ba yan in your private property? Kunyari, may junk shop ka. Sa'yo yung junk shop, engross yung junk shop. Tapos pinagbababangga mo yung sasakyan mo, edi gawin mo yan kung gusto mo, kung trip mo. 'Di ba? Pero, nasa nasa permit yan, at saka nandun ka ba sa isang lugar na walang tao. 'Di ba ganoon lang 'yun 'di ba? Kailangan alamin natin lahat 'yan kasi nga iba ang batas pag nasa private property ka mo ikaw, at saka nasa public property, nasa public place ka. So I think 'yan lang yung naging problema ni Osas. Pero all in all, sa tingin ko talaga ang lupit niya gumawa ng content, as in sobra talaga. Hindi yan magagaya. Like, ang dami ko nang nakitang nauso, yung mga skits, 'di ba? Yung mga pranks, itong commentary, whether it's political or non-political, lahat yan nakita ko na. Pero ito lang yung isang content na sa tingin ko talaga exceeds the expectation of people. Talagang walang makakagaya niyan. Kasi una, napakamahal niyan. Ang isa kasing kailangan mong kailangan mong isipin pag nagko-content ka is, kaya mo bang i-sustain yung iyong content?
Kung ang sagot mo doon hindi, wala, hindi mo magagawa ng magagawa yan. Pero in fairness kila Osas, grabe, ah, bukod sa nasusustain nila, ang dami nilang ganitong uri ng content, 'di ba? Parang in a week gagawa sila ng isa or dalawa, 'di ba? And mahirap 'yun, ha. Like say, kung meron kayong sasakyan, try nyo lang sirain yung bintana. Tapos pagawa nyo, magkano 'yun? 'Di ba? Mahal na agad 'yun, 'di ba? Hindi ko alam kung magkano ngayon, eh. Pero ano yun, libo 'yun. Hindi lang 'yun hundreds of pesos, thousands of pesos agad 'yun. Pero sila, nasusustain nila yan and good for them kasi kita mo, umaano sila, tumatabo sila ng views dyan. Kahit nasabihin mong popromote sila ng sugal, that's beside the point. Kasi miski mag-promote ka ng sugal, kung hindi naman, wala ka namang nakadikit na magandang content doon, di rin bibilin, di ba? So sila, with the sugal comes the crazy stunts, 'di ba? Talagang literal na buwis-buhay sila diyan yung tropahan nila. And congratulations sa kanila because of that. Pero hopefully ang magiging problema kasi diyan mga lods, kapag na-suspend si Osas, hindi na siya pwedeng, siguro hindi pwede siyang mag-supervise na lang. Kaso kailangan controlled environment na. As in, kunyari, nasa junk shop kayo or nasa sarili nyong lote, para hindi kayo sitayin ng LTO, di ba? Kasi again, ang mandato kasi ng LTO is in public roads. Kasi halimbawa, binasag mo yung windshield, di ba? Hindi naman sila nagrereklamo doon. So the destruction of the car is not the issue here. The issue here is that kung nasa public road ka ba or hindi, di ba? So ingat na lang sa susunod. Sana ma-resolve agad and siguro kay Osas, magdala siya ng abogado niya rito para matulungan siya. Yun lang naman, mga lods.